Samantala, iminungkahi ni incoming Communications Secretary Martin Andanar na tawagin na lamang Presidential Communications Office o PCO ang Presidential Communications Operations Office o PCOO. Samantala, muli naman tiniyak ni Andanar na gagawa sila ng mga pamamaraan upang maging mas mabilis na malaman ng publiko ang mga programa ng pamahalaan. May report si Rocky Ignacio. Mahigit isang linggo bago ang formal na pagluklok sa pwesto ni President-elect Rodrigo Duterte sa June 30, tiniyak ng incoming Communications Secretary Martin Andanar na isasaayos sa mabuti ang sistema ng communication group para sa mas mabilis na pagpapalabas ng impormasyon ng mga programa ng pamahalaan sa taong bayan. Kabilang na dito ang pagbabalik sa dating setup ang press office kung saan isasailalim na rin sa PCO ang office ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Iminungkahi rin ni Andanar na tawagin ito bilang Presidential Communications Office o PCO mula sa dating Presidential Communications Operations Office sa ilalim ni outgoing Presidential Communications Secretary Sunny Coloma. Nasa ilalim na yon ng PCO, no? Yung opisina ni Undersecretary Manolo Quezon, no? So, subsumed by the PCO. Tapos simple na lang siguro ang division na yon, magiging Strategic Communications Division ng PCO. Pero ang kagandahan po nito ay hindi na po magiging medyo magulo yung ating setup, no? Mas isa na lang ang magre-report sa presidente, yung secretary na lang ng PCO, at pati po yung spokesperson, no? Pagdating sa kanya mga administrative work ay ako na po ang magre-report sa gabinete para isa lang po ang panggagalingan ng report administratively. Itutuloy rin ng Duterte administration ng official gazette kung saan inilalabas rin ang mga impormasyon sa mga programa ng pamahalaan. I think the official gazette ay kasama yun sa mandato, no? Pero printed form. Ang ginawa po ni Yusek Manolo ay ginawa niya pong online. Pero itutuloy po natin yung digital, lalong-lalo na yung print form. And we will build on the success of the official gazette online. Kasalukuyan ay periodically naglalabas din ang hard copy edition nito, no? At ito ay inililimbag sa National Printing Office. Kaya lang ang familiar tayo yung online, which is the official gazette na nakikita natin sa internet. Pero sa simulat sa pool, coexistent naman yun, no? Both the online at saka yung printed copy of the official gazette as required by law. Ito ang ikalawang pagkakataon na bumisita si Andanar sa new executive building kung saan nandun ang press working area ng Malacanang Press Corps. Tiniyak rin ito ang smooth transition ng press office. Wala naman akong problema sa akin dahil tulad ng binanggit ko noon sa inyo, professor ko po si Sunny Coloma. Kaya magaling po na professor ito, magaling na teacher. Kaya rest assured po na pag sa simula po ng June 30, pag take over po ng grupo namin dito po sa PCO, lahat po ay magiging smooth sailing. Samantala, sinabi ni Andanar na isinasapinal pa ang magiging talumpati ni President-elect Duterte sa June 30. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.